Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hanggang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang umaga, tanghali, o gabi po sa lahat ng mga nakikinig. Lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo nitong page na ito. Tago nyo na lamang po ako sa pangalan na Plainsight. Nais ko lamang po magbahagi ng isang nakakatakot at nakakakilabot na kwento. Umpisahan na po natin. Burol. Isa itong dahilan para magkita-kita ang mga magkakamag-anak. Kahit nagluluksa ay hindi pa rin naiiwasan ng batian at masayang kwentuhan mula sa mga hindi pamilyadong mukha na mula sa simula ay hindi mo naman nasilayan. Maliit na pamilya lamang kami dahil na din sa hirap magbuntis ang Lola Luncia noon. Sa side po ito ng tatay ko. At nakabuo lamang ito ng 4 na anak. Isa na doon ang tatay ko na si Ramon na panganay sa magkakapatid at nagkaroon lamang ng 3 anak kasama na po ako. Nasundan ito ni Tia Alonsina na lumaking matandang dalaga. Isa pa ay si Tia Rogenia na may 5 anak at ang pinakabunso nila na si Tio Berto. Isang byudo at may isang anak na si Junio o mas kilala sa pangalang Juniboy. Si Juniboy ay 13 anyos at meron itong autism o isang uri ng sakit. At dahil sa kadahilanang ang pamilya namin ay nagpunta na sa Maynila, simula nang ipinanganak ang panganay ng tatay ko, ay hindi ko kilala ang mga kamag-anak ko sa gawin niya na naiwan sa Zambales. Bumalik na lamang kami nang malaman naming yumao na ang aking lolo na si Lolo Antoy. 7 araw ang burol. Kaya 7 araw din kaming titira sa bahay ng lola ko dito sa Zambales. Malaki ang bahay ng lola ko ngunit gawa lamang ito sa kahoy at halatang sobrang luma na ito. May mga parte ng bahay ang nirenovate kagaya ng kusina at sala. Ngunit mukhang hindi nagalaw ang mga kwarto na siyang kinumpirma rin ng tatay ko. At dahil may trabaho ang panganay namin na si Kuya Lance at baby pa ang bunso namin, isang araw lamang sila rito sa bahay ng lola ko at maiiwan ako rito kasama ng tatay ko ng buong 7 araw o ng 1 linggo. Ang kwarto ko ay kwarto rin ng tatay ko noong siya ay maliit pa lamang. Maliit lamang ang espasyo nito ngunit masasabi mong pwede na para sa isang tao. Sa kabilang kwarto naman na kung saan ay isang manipis na kahoy lang ang pagitan. Doon natutulog ang anak ni Tio Berto na si Juniboy. Kinagabihan, matapos umalis nila mama at nagtungo pabalik pa Maynila, ay nagsimula na akong makaramdam ng kaba. Ngunit hinayaan ko lamang ito at itinulog na rin kalaunan. Takatak, takatak, takatak. Isang tinig na gumising sa mahimbing kong pagkakatulog. Para itong isang tunog ng butiki ngunit kung papakinggan mong mabuti, para itong isang tunog ng kahon na pang-alok ng sigarilyo. Siguro, alam nyo naman po kung ano ang tinutukoy ko. Takatak, 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 takatak. Walang humpay na tunog. Kinabukasan, ikinuwento ko kaagad sa tatay ko ang nangyari sa akin kagabi. Ngunit sinabi niya na baka isang butiki lamang ang narinig ko. Pinilit ko na sabihin sa kanya at ginaya ko pa nga
ang tunog nito. Takatak, takatak, takatak. Sabi ko na siya namang dahilan ng pagsigaw ng tita kong si Tita Alonsina. Yan na, saan mo narinig yan? Mukhang narinig yata ako ni Tiya habang nagkukwento sa tatay ko. Sinabi ko na narinig ko lamang ito kagabi sa kwarto ko. At sa hindi malamang dahilan ay kumaripas ng takbo ang tiya ko at ipinatawag lahat ng mga tao sa loob ng bahay. Parang nagkaroon ng isang malaking conference sa loob ng bahay. Ang masayang pagkain nila ng umagahan ay nauwi sa isang seryosong diskusyon. Walang aalis ng bahay. May diing sabi ni Tia Alonsina na siyang lalo namang ipinagtaka ko. Kumapit lamang ako sa tatay ko ng napakahigpit. Dahilan naman at nakakaramdam ako ng hindi maganda sa mga nangyayari. Bakit ate? Tanong ni Tia Rogenia, isa ko pang tita. Narinig ni Jenna ang takatak. Dugtong ni Tia Alonsina na siyang nagpatahimik lalo sa buong bahay. Pa, ano pong meron? Tanong ko kay Papa na siyang nagtungo kay Tia Alonsina para itanong kung anong nangyayari. Sundan niyo ko, sabi naman ni Tia Alonsina sa amin. Pumunta siya sa isang kwarto at pinaupo kami sa tapat niya. Jenna, ang narinig mo kagabi ay walang iba kundi si Junie Boy. Sabi ni Tia Alonsina sa akin. Malapit ang loob ni Junie Boy kay Tatay Antoy dahil nga si Junie ay isang espesyal na bata. Dugtong pa nito. Ngunit, itong mga nakaraang linggo, sunod-sunod ang pang sensation ni Junie at walang bukang bibig ito kundi yung salita lang na takatak. Kwento nito sa aming lahat. Bihirang magsalita si Junie Boy at ang salitang takatak lamang ang naririnig namin mula sa kanya. Sabi ng tatay ko bago siya mamatay ay masamang pangitain ng takatak. Hindi ko alam kung saan nagmula to pero pagkatapos marinig ang tinig na to mula kay Junie Boy ay sakto namang binawian ng buhay ang tatay dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. Mariing ikinuwento ni Tia Alonsina sa amin ang lahat at kasabay nito ang pagsigaw ng mga tao sa baba. Bumaba kami at nag-iiyakan na ang iba kong kamag-anak. Si nanay, wala na si nanay, sabi ni Tia Rogenia. Hindi na daw nagising si Lola mula sa pagkakatulog nito. Kinabukasan, isang araw pa lamang nakaburol ang lolo ko, ay nasundan agad ito. Pinauwi muna ako ni Papa sa amin dahil alam niyang natroma ako sa lahat ng nangyari. 3 buwan ang lumipas. Bumalik kami sa bahay ng lola ko sa Zambales upang bisitahin ang mga kamag-anak ko. Kagaya ng dati, maiiwan muli ako rito. Kinagabihan, nagising na naman ako sa isang pamilyar na tunog. Takatak, takatak, takatak. Nagising ang diwa ko sa tunog na iyon. Tumayo ako sa kinahihigaan ko at lumapit sa pader kung saan pagitan naming dalawa ni Junie Boy. Habang papalapit, ay mas naririnig ko ang boses nito na paulit-ulit lamang sa pagsasalita. Nanginig ako sa takot. Hindi ako makakilos at parang lalagnatin sa nerbiyos. Agad kong sinugod ang kwarto ni Papa at humagulhol ng iyak. Ginising niya ang mga tiya at tiyo ko at pumunta sa kwarto ni Junie Boy at naabutan naming itong mahimbing na natutulog. Nagmamadaling nag-impake si Papa ngunit hindi kami hinayaang paalisin ng mga tiya at tiyo ko. Kinabukasan, hindi sumabay si Tio Berto sa aming umagahan. Inutusan ni Tia Rogenia ang isa nitong anak na puntahan sa kwarto ang kanyang tiyuhin. Ilang minuto pa ay narinig namin ang isang sigaw na siyang ikinagulat naming lahat. Nakitang nakabigti na si Tio Berto at nag-iwan ito ng liham na
Nagsasabing siya ay humihingi ng tawad sa kagagawan ng kanyang anak na si Juniboy. 3 araw ng burol ni Tio Berto ay hindi pa rin kami umaalis sa bahay ng lola ko. Kakagat ng dilim nang ayain ako ng 2 kong pinsan na anak ni Tia Rogenia na pumunta sa pinakamalapit na peryahan. Dali-dali akong nag-ayos para sumama, ngunit pagbalik ko sa may gate kung saan nila ako niyaya ay wala na sila. Bumalik ako sa kwarto ko para magpalit. At kagaya ng dati, isang tinig na naman ang aking nadinig. Takatak, takatak, takatak. Unang pumasok sa isip ko ang 2 kong pinsan. Dali-dali kong tinakbo pababa sina Tia Rogenia na siyang kasalukuyang nag-aayos ng lamay. Sinabi ko ang lahat na siya namang ikinagulat at ikinataranta ng buong bahay. Naiwan ako sa bahay kasamang iba ko pang mga pinsan at isa na doon si Juniboy. Makalipas lamang ang ilang oras, latang-latang umuwi si Tia Rogenia at halatang galing ito sa pag-iyak. Nalaman na lamang namin na nasagasaan ng isang pampasaherong bus ang 2 kong pinsan na siyang agad na ikinamatay ng mga ito. Dahil sa galit at pighati, hindi napigilan Tia Rogenia na isisi kay Juniboy ang lahat-lahat. Sinugod nito ang bata at sinampal ito. Pinigilan lamang siya ng mga pinsan ko. Dali-daling lumapit si Papa kay Juniboy. Lumuhod ito at sinabing, "Ramil, itigil mo na to. Kilala na kita. Alam ko may galit ka sa pamilya namin dahil sa pagtataksil ng tatay ko sa'yo. Pero alam mo naman na hindi nakalimutan ng tatay ko ang pagkakaibigan nyo na nagsimula sa pagtitinda ng sigarilyo. Ipinangalan niya pa rin ang pangalan mo sa kanyang panganay, kung saan ay ako." Sabi ni Papa na ikinagulat ng lahat. "Patawarin mo na ang pamilya namin. Nagmamakaawa ako." Dugtong pa ni Papa. Walang ano-ano ay tumango lamang si Juniboy at umupo sa isang sulok. Matapos ilibing ang mga pinsan ko at si Tio Berto, ay unti-unti na din nagkasakit si Juniboy at di kalaunan ay binawian na din ito ng buhay. Sabi nila, pasalamat daw kami at tapos na ang lahat. Pero hindi ako naniniwala. Dahil pagkatapos kong iimpake lahat ng mga gamit ko, sa sandaling lalabas ako ng pinto, narinig ko na naman si Juniboy. Takatak, takatak, takatak. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo nitong page na ito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Mr. Broken Guy. Hindi naman po sigurong masama kung ibabahagi at ikukwento ko ang horror love story experience ko. Gusto ko lang pong ibahagi ang mga karanasan ko. Sana po ay may mapulot din kayong aral. Umpisahan na po natin ang kwento. May long time girlfriend ako. Itago na lamang po natin siya sa pangalang May. We've been together since high school. Naaalala ko nung unang-una ko siyang nakita. Transfer siya noon sa aming eskwelahan. Agad akong nagka-crush sa kanya. Bakit hindi? Talagang pamatay sa ganda. Aminado ako, presko ako. Bata pa lang ako noon pero hindi ko na mabilang ang mga naging girlfriends o mga nobya ko. Niligawan ko agad siya, binakuran. Alam ko na maraming nagalit sa akin dahil hindi na nakaporma ang mga ungas na may gusto rin sa kanya. Pero sino ba naman na may pakailam? Mabasag man ang mukha ko, ayos lang. Masiguro ko lang na ako ang panalo sa puso niya.
High school pa lang ako, meron na ako nung scooter. Regalo sa akin ni Papa. Ginagamit ko yun service sa eskwelahan. Siyempre, para na rin maihatid sundo si May. Minsan, iginagala ko na rin siya pero doon lang sa aming bayan. Hindi nga nagtagal, napasagot ko siya. Sobrang saya ko nun kasi ako ang first boyfriend niya. Ang swerte ko talaga, biruin mo yun. Doon na nga nagsimula ang akala ko ay mala fairy tale na sana naming relasyon. Tumagal kami ng 7 years. Sa panahong iyon ay puro ligaya lang ang nararamdaman namin. Nakontento ako. Meron siyang lahat ng katangian na gugustuhin ng isang lalaki sa isang kaibigan at syempre sa isang karelasyon. Magkasama kami palagi. Pati sa university, magkasama pa rin kami. Nakabili ako ng bagong motorsiklo. Mula nun, lalong dumami ang mga happy memories namin. Tuwing weekends kasi, gumagala kami gamit ang motor. Kahit sa malalayong lugar, nakakarating kami. Tinuruan ko na rin siyang magmaneho para kahit wala ako, kaya na niyang gumamit ng motor. Hindi ko lang akalain na iyon pala ang magiging mitya ng malaking dagok sa buhay ko. Taong 2014, nakatapos kami pareho sa kolehiyo. Nagsimula na ang panibagong yugto sa buhay namin. Nagkaroon kami ng kanya-kanyang karir. Hindi na katulad nung dati na buong oras namin inilalaan para lang sa isa't isa. Isang gabi, tumawag siya sa akin. Tinatanong kung pwede ko raw siyang samahan bukas dahil may pupuntahan siya. Dahil hectic ang schedule ko that time, dahil medyo nagsisimula pa lamang ako noon sa trabaho, sumagot ako ng hindi. May strike that time sa Ayala kaya pahirapan kung magkukommute siya. So dahil nga sa marunong naman na siya mag-drive ng motor, at meron na rin siyang lisensya ay inoffer ko na lang na hiramin niya ang motor ko, total kabisado na niya doon. Nung una, ayaw pa niya, pero nagpumilit ako, kaya pumayag din siya. Nasa kalagitnaan ako ng meeting sa opisina nung biglang tumawag si Tita Jen, nanay o mama ni May. At sinabi niya na aksidente daw si May sa motor. Bigla akong nanghina. Ni hindi ko na nga maalala kung paano ako nakapunta sa ospital na pinagdalhan sa kanya. Sinalubong ako ni Tita Jen. Hysterical na umiiyak. Wala na si May. Wala na siya. Wala na ang babaeng naging matalik kong kaibigan at mabuting nobya. Wala na ang babaeng nakasama ko sa loob ng 7 taon. Hindi ko na alam kung anong naramdaman ko. Samot-saring emosyon ang naglalaro sa dibdib ko. Kasalanan ko. Kung sinamahan ko lang sana siya, ay hindi sana siya maagang nawala. Kung hindi ko sana siya tinuruan magmotor at ipinilit itong ipagamit sa kanya, ay sana buhay pa siya ngayon. Kung sana, maraming sana. Mula nung mawala siya, nawalan na rin ako ng gana sa buhay. Lagi akong tulala, hindi makakain ng maayos, laging nakakulong sa kwarto. Lagi kong naaalala ang matamis niyang ngiti at pangungulit niya sa akin noon na pakasalan ko na siya. 3 beses na rin akong nag-attempt magpakamatay o magpatiwakal. Sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari. Nung una, naglason ako. Pero mild lang ang nangyari. Pangalawa, sinubukan kong magbigti pero agad akong nasaklolohan ni mama. Yung huli nga ay nung maglaslas ako. Binabantayan lang talaga ako ni mama kaya naging maagap siya na madala ko sa ospital. Natakot daw talaga siya dahil madalas akong nagsasalita mag-isa kaya naman hindi na rin siya pumasok sa trabaho. Binabantayan na lang niya ako. Ang tangi ko lang naaalala, madalas kong nakikita si May.
malungkot na nakatingin sa akin at sinasabing, "Sumama ka na sa akin." Dahil sa guilt at lungkot kaya madalas kong sinasabing, "Susunod ako, mahal." At namamalayan ko na lang na nagpapatiwakal na pala ako. Dahil sa mga nangyari sa akin, inilapit ako ng mga magulang ko sa isang pastor counselor sa aming bayan. Doon nga ay nag-undergo ako sa isang council at ipinamulat sa akin ang buong katotohanan. Mula nun ay hindi na nagpakita sa akin si May. Kung magpapakamatay ka, hindi mo siya makakasama. Ang sabi mo, mabuting babae si May. So, kung gayon edi nasa langit siya. Kung kikitilin mo naman ang sarili mong buhay, sa impyerno ang bagsak mo. Iyan ang mga katagang tumatak sa isipan ko. Imbis na magpakamatay, kailangan ko siyang gawing inspirasyon para mabuhay. Nangako na lang ako na tutuparin ko ang mga pangarap na binuo naming dalawa na magkasama. Maging masaya kahit wala siya. Hinding-hindi ko siya makakalimutan. Kung nasan ka man ngayon, mahal, sana alam mo kung gaano kita kamahal. Kung sana nagawa kitang pakasalan nung buhay ka pa. Sana naipadama ko pa sa'yo ang malinis at totoong hangarin ko. Ang mahalin ka lang ng tapat. Susunod ako, mahal. Pero sa tamang panahon. Darating ang oras, magsasama din tayo sa dako pa roon. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa pagbibigay ng oras para mapakinggan itong aking kwento. Muli, from Mr. Broken Guy. So, ayan po, magandang araw mga ka-Creepy Tales. Bago po ang lahat sa mga nakikinig po, sa mga subscribers, listeners, supporter nitong PCT, sana po masuportahan at makapag-subscribe din kayo sa bago nating channel na Jazzy Talosig. Ayan po yung reserba natin na channel. Sa mga magsasubscribe po at sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat po. So, yun po, bago medyo mahaba-haba itong mga shoutout natin kasi medyo naipon. Umpisahan na natin kasi baka mamaya may magreklamo eh. So, shoutout po to these following people. Hello po kay Miss Vanessa Pilat Galia, kay Miss Wilma Pascual, kay Miss Hale Rinled, maraming salamat po. Binabati ko rin po syempre si Miss Ann Ramoga, si Boss Bong Gonzales, si Miss Teresita Zaironi, si Miss Maribel Hadap. Maraming salamat po sa pakikinig at suporta nyo dito sa PCT channel. Sana po makapag-subscribe din kayo sa Jazzy Talosig. Yung link po ng channel na Jazzy Talosig, nakapin po dito sa comment section. And hello din po syempre kay Miss Sheila and Asif channel, kay Boss Jonel Reno Meron. Maraming salamat po sa pakikinig at pagsuporta, Boss Jonel. Binabati ko rin po syempre si Miss Alea Anshari, si Boss Arion Chris Ranke, si Miss Filipina Palsario, si Miss Leslie na nakikinig mula sa Muscat, Oman. Maraming salamat po at mag-iingat kayo palagi dyan. Hello din po syempre kay Boss o kay Miss Babes Ukag. Tama ba, Babes Ukag, na nakikinig dito sa PCT sa mga kwento natin ngayon. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo palagi. Hello din po syempre kay Miss Mary Jane Manabat, kay Boss Sandro Continente, kay Boss Jamer Belarmino na nakikinig mula sa Hong Kong. Maraming salamat po. Hello din po syempre kay Miss Angelina Suzuki, kay Miss Sandra Herrera, kay Miss Maricel Tababan, kay Miss Ann Ramoga, kay Miss Jude's Evening Star na ating avid listener dito sa PCT. Maraming salamat po. Hello din po syempre kay Miss Mary Asilar, kay Miss Nena Castro Black na matagal na nating supporter and listener dito sa PCT. Maraming salamat po, Miss Nena Castro Black.
Sana po hindi kayo magsawang suportahan at tangkilikin yung mga kwentong na ibabahagi natin dito sa ating channel. Hello din po syempre kay Boss Lawrence Lianto, kay Miss kay Miss Huteza o Huteza Moore na ating supporter sa PCT. Maraming salamat po. Hello din po syempre kay Miss Ophelia Yasin, kay Miss Myrna Boho, kay Miss Desiree Claudine. Maraming salamat sa pakikinig. Binabati ko rin po syempre si Boss Edward Diaz, si Miss Roda Rivera, si Miss Bells Malba, si Miss Sandra Herrera. Maraming salamat po. Hello din po and shout out kay Miss Rowena Tabola, kay Miss Sally Coleman Hutchins na nakikinig sa ating kwento ngayon. Maraming salamat po Miss Sally. At mag-iingat po kayo palagi and God bless po. Shoutout din po syempre kay Miss Maribeth Dulay, kay Boss Lawrence Lianto, kay Miss Maria Fumoto ng Osaka, Japan, na kasamang nakikinig ang kanyang auntie and cousin, kay Miss Angelina Suzuki, kay Miss Mary Azelor, kay Boss Harken Candole. Maraming salamat po sa pakikinig Sir Boss Harken Candole. Medyo ang hirap i-pronounce. Hello din po syempre kay Miss Jonzil Alviola, kay Boss Mark Jonathan Ancheta. Maraming salamat po Sir Mark Jonathan Ancheta sa pakikinig. Sana po hindi kayo magsawang suportahan at tangkilikin itong PCT. At sasegwayan ko na rin kayo na sana po masuportahan nyo rin yung isa nating channel na Jazzy Talosig. Hello din po syempre kay Boss Sandro Continente, kay Miss Norcely Guanzon. Sabi niya sa comment, hindi talaga ako nagkamali, ikaw yun, si Angelo. Ako po yung boses ni Angelo. Alam niyo naman po kung saan kwento yun. Ako po yung gumaganap na karakter na Angelo sa Bernamir. Ayun, basta yun. Maraming salamat po kung napapakinggan nyo po yung kwento at talagang alam nyo, nabosesan nyo na si PCT yun. So maraming salamat po Miss Norcely Guanzon. Binabati ko din po syempre si Miss Mary Azelor, si Boss Kwentong Buhay at iba pa, si Miss Timmy pala ito. So ayun, maraming salamat po Miss Timmy. Sana po makapagbahagi ka ulit ng ng panibagong kwento o ng panibagong experience nyo dito sa PCT channel. Kasi lalapag din natin yung mga kwento dito sa Jazzy Talosig. So maraming salamat po Kwentong Buhay at iba pa si Miss Timmy. Sa mga supporters po nitong PCT channel, sana po makapag-subscribe din kayo sa Kwentong Buhay at iba pa. Yan, hello din po kay Miss Luz Aclaro, kay Boss Bobby Ongsueco, kay Miss Eileen Doroteoli. Maraming salamat po. Binabati ko rin po syempre si Miss Myrna Boho, si Miss Maribeth Dulay, si Miss Teresita Sareno, si Miss Nika Fernandez. Maraming salamat po. Hello din po syempre kay Miss Sarah King na ating avid listener and supporter dito sa PCT. Kay Miss Pia Del Cabas, maraming salamat po. Meron pang isa dito na parang Japanese character to na hindi ko mabasa kung ano yung pangalan. So, doon po kung sino man po itong nag-comment na magbabahagi daw siya ng ito basta yung Japanese ba to o Chinese character yung pangalan niya sa YouTube. Maraming salamat po sa pakikinig dito sa PCT. Yan, hello din po kay Miss Mary Chris Legurpa, kay Miss May Vicente. Maraming salamat po. Hello din po kay Miss Judith Nonan, kay Miss Filipina Palsario, kay Miss Alia Anshari. Nabati na natin. Maraming salamat po. Hello din po syempre kay Miss Filipina Jassy na isa nating masugid na tagapakinig, taga-suporta dito sa PCT. Maraming salamat po Miss Filipina Jassy. Kay Miss Sandra Herrera, maraming salamat din po. Hello din po kay Miss Neneng Roquero, maraming salamat po. Kay Boss Ambrosio Tofil,
supporter and listener natin. Salamat po, Sir Ambrosio Tofil. Sana po makapag-subscribe din kayo sa ating bagong channel na Jazzy Talosig. Hello din po kay Boss Bong Gonzales, kay Boss El Tonyo, kay Boss Bambam Brown Nietes. Maraming salamat po. Hello din po syempre kay Miss Anife Torion Kionisala, kay Boss Poo and Friends na matagal na nating supporter and listener dito sa PCT. Maraming salamat po. Binabati ko rin po syempre si Miss Lynette Reparado, si Miss Wilma Pascual, si Boss Mar Luis Tumagan. Maraming salamat po. Mag-iingat ka, Boss Mar Luis Tumagan dyan sa France. Salamat po sa pakikinig dito sa PCT, sa mga kwentong ibinabahagi natin, and God bless you always po. Hello din po syempre kay Miss Jane Neva. Yan po yung sinasabi ko, medyo mahaba. Kay Miss Jane Neva, kay Miss Sandra Herrera, kay Miss Donna Monares. Maraming salamat po. Hello din po and shout out kay Miss Eves Vlog, kay Miss Lynette Reparado, kay Miss Wilma Cartagena, o yun po, kung ano man yung tamang pronunciation. Maraming salamat po. Binabati ko rin po syempre si Miss Roda Rivera, si Miss Ana Solis. Maraming salamat po sa pakikinig nyo dito. Hello din po and shout out kay Miss C. Justin, kay Miss Pia Del Cabas. Maraming salamat po. Hello din po syempre kay Miss Griselda Ibasitas, kay Miss Mary Acelar, kay Miss Ann Ramoga, kay Miss Renally Amor na bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po, Miss Renally Amor. Sana po ipatuloy nyo lang suportahan at tangkilikin itong PCT channel. Hello din po and shout out kay Miss Elizabeth Metir, kay Miss Ann Ramoga. Nabati na natin. Sino pa? Wait lang po ayun, kay Miss Badit 32 Taiwan. Maraming salamat po sa support at pakikinig. Kay Miss Queen Ruth, kay Boss Gerald Mamaril, kay Miss Lynette Reparado. Maraming salamat po. Hello din po and shout out kay Miss Anife Torion Kionisala. Nabati na natin. Si Miss Maribeth Dulay, si Miss nawawala, PLDT kay Miss Teresa Del Puerto, kay Miss Angelina Suzuki, at kay Boss Sari o kay Miss Sari Siosa na yan. Maraming salamat po. Kung may nakaligtaan man po ako, pasensya na, babawi po ako sa susunod nating update. Ayun, yun po bukas. Sa mga gusto naman po na kung may gusto kayong ipag-greet o may gusto kayong batiin, i-comment nyo lang po sa comment section natin at yung pangalan nung babatiin nyo at yung pangalan nyo po. So, ayan po, maraming salamat po mga ka-Creepy Tales. Hanggang sa susunod na takutan po. God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!